kanilang sinumpaan. No? Dahil marami atang kasabay sa kinasalan. So ngayon ay sinasaliwa nila bilang silang dalawa lamang. No? At saksi kayong mga bisita, mga pamilya at kamag-anak. Sa tuwing ako po ay nagkakasal, meron akong tinatanong lagi sa kakasalin. Tatanungin ko rin silang dalawa, si Benji at si Jennifer. No? Napakadailangan po ng tanong. Kailangan naman nilang sagutin ng buong katapatan. Ano po? Umpisahan po natin kay Benji. Benji, ano yung quality ni Jennifer na gusto mo? Na tila mga parang doon ka na inlove sa quality na yun. Isa lang. Yung pinaka-outstanding quality ni Jennifer. Mahal niya ako. So, sabi ko quality niya matalino, pero sana hindi ko pinakasalan dahil matalino. So, ang tinatanong ko po, yung tipong talagang, para kasalan ng tao ito, ano yung outstanding quality niya? Sige, pumunta naman tayo kay Jennifer. Ano yung outstanding quality ni Benji na nakikita mo na nagpahintap talaga sa'yo? Gusto sabihin mo na, ito na talaga ang gusto ko mapakasawa. Isang quality, outstanding quality. So, understanding, marunong mag-adjust sa kanya. Ngayon, ito po yung pinaka-exciting part. Yung next question. Benji, ano yung pinaka-ayaw mong quality ni Jennifer? Yung pinaka-ayaw na ayaw mo yung pinag-aawayan lagi. Ulit-ulit sa mga bagay. Ulit-ulit, pinabalik-balik. Ang mga nangyari na parang pinabalik-balik siguro, ulit-ulit. Iba naman, Jennifer, ano yung pinaka-ayaw yung sabi mo, ayaw mong galing talaga ni Benji? Masyado strict. Masyado stricto, lalo pa ang tatay niya. Alam niyo po, napaka-importante po na mga tanong na ito. Dahil tinatanong ko ito para i-remind sila. Alam niyo po ba kung bakit maraming nagiging unsuccessful marriages? Yung hindi nagtatagumpay na pag-asawa. Dahil po, ang pinapakasalan lamang nila ay yung mabuting katangian. Yung magandang katangian lamang. Di ba? Tingnan niyo po halos lahat ng mga nagpapaaral. Ano ang maganda nila ng annulment o nagwalay? Irreconcilable differences. Pero bago kayo pakasal, kinala nyo na ang isa't isa. At kaya nga po binibigyan ng panahon. So ito ay paalala sa inyong dalawa na kapag kayo ay nagpakasal, hindi lamang positive qualities ang inyong ginugusto. Bagkus kasama ang kahinaan ng bawat isa. Sa kapatawid, package din yan. Kapag kayo hindi selective, yun naging problema sa mga nagpapakasal minsan, very selective. Yun lamang. Kaya naman pagkatapos ng kasal, pag lumalabas na ang kanyang behavior, tunay na ugali, ayun na, dun nag-uumpisa. Okay? So, ngayon, napakaganda na ang pagtataling puso po ay ginagawa sa konteksto ng misa. Ang tahalin po natin, pagkatapos po nito, parang po silang sasabak sa gera. Sa gera ng buhay bilang mag-asawa. Maganda pa po sa umpisa yan, pero tingnan po natin. Later on, magbilagay ng ilang araw, ano po na yung pag-aawayan. Diba? Bilang mag-asawa. Pero, ano po yung napaka-importante po dito? Humihingi kayo ng dasal
ng blessing galing sa Diyos at ng dasal ng komunidad para kayo ay maging successful sa inyong pangalakbay bilang mag-asawa. Kung pag kayo pupunta sa gera, meron kayong ammunition, meron kayong, siyempre pag pupunta ka sa gera, dapat din meron pang baril, meron pang lahat, meron, di ba? Baka parang ang kawawang kukoy. May baril, pero walang bala. May bulsa, walang pera. Yun po yung napaka-importante. Sa spiritual dimension po aspect ng buhay Kristiyano, kinakailangan natin ang patnubay ng Diyos. At yun ang magsisilbing kanilang sandata. Alalahanin ninyo. At bilang paalala din, na mamaya sasaliwain ni Casey ng paano kahapon sa inyong pasabi. Sana, kapag sa tuwing malapit na mag-iba, malapit na dahil nga sa pag-aaway na mangyayari, sigurado ko mag-aaway kayo. Lagi daw siya nag-aaway. Ano? Pero sigurado yan, siguro sa pag-asawa naman ng awayan. Pero alam po ang sikreto, balikan po lagi ninyo yung napakagandang experience ninyo ngayong araw na ito bilang mag-asawa. Na kayo ay nagpalitan ng pagmamahalan sa hirap o ginhawa. Yung hirap po kasama po yung behavior, kasama yung problema, kasama yung hindi magandang ugali o patuturingan. Kaya napaka-importante po sa kasal, sa pag-aasawa, ang pagpapatawad. Tingnan po natin, bakit po nagkaroon po ng simbahan? Bakit nagkaroon ng komunidad? Di po ba laging iniyakin tulad ang simbahan ang bride? Si Jesus ang groom. Bakit po? Tingnan po natin, paano naging successful? Ang simbahan po ay umusbong dahil sa pagpapatawad ni Kristo. Natatandaan niyo po yung hindi po siya nabuhay? Ano po ang sabi niya? Peace be with you. Ang ibig sabihin po, ang equivalent ko na pinapatawad ko kayo kasi kano ginawa ng mga disipulo sa kanya. Iniwan siya. Iniwan na nga po yung mga disipulo. Lord, hindi ka namin iiwan hanggang kamatayan. Pero nung dinakit na si Kristo, kanya-kanyang takbuhan. Pero tingnan po natin, nabuhay sa pagpapatawad. Ang pinakang foundation ay ang pagpapatawad. At napakaganda po ng ating pangalawang pagbasa. Ay, ito po natin doon. Ito po lagi ay kadalasan ay mali ang interpretasyon ng mga nakikinig. Ano po ang sabi sa ikalawang pagbasa? Babae, magpasakot ka sa iyong asawa.